As a Christian, mahalaga ba itong head knowledge, itong theology, yung history, yung apologetics, saka doctrine? So kapatid, marami ako narinig sasabi, hindi ito mahalaga, o hindi masyado mahalaga. Yung iba naman totally, hindi na dapat pag-aksayan ng oras kasi puro head knowledge lang. Ang mahalaga is yung mga talagang magagamit natin para lumago yung ating espiritu. So kapatid, no, gusto ko sabihin sa iyo na sobrang halaga ng mga bagay na to. Ito yung pag-aaralan natin sa video na to. Welcome to my channel. This is Jay Walker of Sons of Korah. Kung bago ka dito, please consider subscribing. Lagi po ako nag-upload dito ng mga godly content na pinag-aaral natin about faith, about Bible, about doctrine, and about sa mga practical na pamumuhay natin. So kapatid, no, didiretsuhin ko. Gaano ba kahalaga itong head knowledge? So pag sinabing head knowledge, ito nga yung doctrine, yung apologetics, yung history, saka yung theology. No? So kung meron pa akong hindi nabanggit kapatid, no, please comment down below para sama-sama tayong matuto. So ayun nga kapatid, no, kasi ang dami kong naririnig simula naging Christian ako, yan, head knowledge lang yan, hayaan nyo na yan, sinasabi, hindi yan masyado mahalaga. Okay, yung iba totally hindi daw talaga mahalaga, kasi ang mahalaga lang daw is yung mga bagay na may kinalaman sa paglago ng ating pananampalataya, okay, sa paglago ng character natin. Kung sabing head knowledge, by the way, ito yung para kang nag-aaral sa school na alam mo lang yung ganito, alam mo yung theory, alam yung history. Okay, pero yung buhay yung pwedeng ko pa rin, pwedeng addict ka pa rin, alam mo yun. So ayun yun, so parang subject lang. So ganun siya, no. Tapos itong mahalaga nga daw dapat is yung may kinalaman talaga na magbabago yung character natin, yung mga fruit of the Holy Spirit, yung impartation, yung kapangyarihan ng Diyos, no, how to share the gospel, yung mga ganyan, yung buhay na nabago. So kapatid, no, gusto ko sabihin sa inyo na mahalaga po yun, sobrang halaga, ayun po yung pinakamahalaga. Pero gusto ko po sabihin sa inyo na sobrang halaga nito head knowledge na to. Okay, bakit mo bibigyan ko kayo ng konting background lang. So naging Christian talaga ako May 25, 2005, no. So 18 years old ako noon, pero 16 years old pa lang ako November 2003. Una ako nakatungtong sa born again church, no. So doon pa lang, no, 2003 pa lang dama ko na, sabi ko, alam ko dito yung presensya ng Diyos. So talagang inalay ko yung buhay ko kay Lord, no, May 25, 2005. So to make the long story short, no, habang nang tinakbo ng buhay ko as a Christian, marami ako nakilala na mga malalalim talagang Kristiyano na nakasabayan ko sa youth, no, sa worship team, na hanggang lumaki kami, nagkatrabaho. And until now, 34 na ako, so tatay na ako, no. Okay, so ang masasabi ko ganito, marami akong kakilala na Kristiyano na active sila ng youth sila. Okay, for sure marami rin kayong kakilala nito, no. Okay, lalo kung matagal ka ng Christian, kung hindi man personal, for sure may maririnig kang ganitong story na active sila ng youth. Okay, from elementary sa Sunday school, nung nag-high school active sa youth ministry, naging worker pa. Okay, miskin nung nag-college, naging campus minister pa, talaga naging leader, iba nag-preach pa, no. Talagang marami nagawang talagang kagila-gilala sa bagay sa kaharian ng Diyos. Ito, pero nung nagtrabaho na sila or nung nag-aral lang college, nagpunta sa university, nalayo sa fellowship, hindi na nakakapag-church, nababalitaan nyo na lang, no, naging nakikipag-live-in na, kung babae, biglang nabuntis ng unbeliever, tapos makikita mo hindi na Christian. Although Christian pa rin pero as in yung fire nila hindi na yung dati. Ako totally may mga kakilala ako, nakakalungkot, mga kasamahan ko noon na talagang kasamahan ko mangarap talaga, no, na masabi ko legit na nakasama ko sila sa pagpapalay ng demonyo, kapatid, no, nakapagpalay sila ng demonyo. Talagang yung iba pa, yung vision na pinagpiprintang ako, nagkaroon ako ng vision. Tapos lumapit tong dalawa kong kaibigan sa akin na sinabi nila na naginip daw sila ganito. Kung ano yung na-vision ko, ayun yung napanaginipan nila. Tapos yung iba doon nangyari. So in short kapatid, no, mga on fire talaga dati. Pero nga, nung nalayo sa fellowship, ano nangyari? Ito, hindi mo na makitang Kristiyano kung hindi sila magkukwento. So kapatid, no, bakit mahalaga? Okay, dyan napapasok yung doctrine. Dyan napapasok yung head knowledge na sinasabi. Bakit mahalaga itong doctrine na ito, kapatid? Tandaan po nito, napakahalaga nito. Kasi pag dumating yung time, kapatid, no, pag nawala ka na sa sa atmosphere ng worship, nawala ka na sa atmosphere ng tawag dito fellowship. Kasi ngayon on fire kay, bakit? Kasi kasama mo sa church ninyo, kasama mo sa church mga kapwa mo Kristiyano, mga mananampalataya ni Kristo,
mga nagpipray, talagang nagpipray in tongues, alam mo yon, hawak lagi Bible, talagang usapan ninyo puro about God, kung may worldly man, konti lang. Pero pag dumating yung time, okay, magtatrabaho ka na, alam mo yun, pupunta ka na sa university, okay, makikita mo dyan mga professor mo, okay, tatanungin ka, atheist siya. So, alam mo yun, talagang lantaran, garapalan sila dun. Okay, magtatrabaho ka, no, sasabihin ng mga katrabaho mong unbeliever, okay lang makipag-sex, di ba? Asarin ka, virgin ka pa, laki-laki mo na, virgin ka pa, weak ka naman, mahina ka naman. Alam mo yun, yung pressure ng tao. So, tandaan po ninyo to, yung baga, okay, na yung baga na ano siya, yung uling, di ba? Pag nahiwala yan sa maraming baga, unti-unti yan humihina. So, alam mo, kapatid, no, ako naranasan ko yun eh. Nung time na nawala ako sa ministry, sa church namin, 2014, nagtrabaho ako noon, no. Talagang nakita ko yung pressure ng ng corporate, no. Kasi mga unbeliever sila, hindi sila naniniwala sila kay Lord, pero unlike ng mga Christian talaga na umaga pa lang Bible na, no. Umaga pa lang devotion na, pag may problema nagpi-pray. Tapos itong mga tao na to, inom, alam mo yon, hindi kasalanan yung premarital sex, alam mo yon, okay lang mandaya, medyo, pero hindi naman sila totally masasama. Actually, mababait nga sila eh. Talagang mga disenteng tao, pero nga hindi sa kanila kasalanan yung premarital sex, okay lang yung mag-inom minsan-minsan, mga ganyan, mga yosi-yosi. So alam mo kapatid, no, kung ikaw nalayo ka sa atmosphere, tandaan po ninyo to, okay, yung paligid mo, nag-aaral ka man or nagtrabaho na hiwalay ka sa fellowship, manghihina ka eh. Bakit? Pag wala kang head knowledge, ayun yun, sabihin ko sa inyo, number 1 yun. Bakit ka mo? Tinan mo pag nawala na yung feelings, tandaan po niyo, pag nawala na yung atmosphere ng worship, ng prayer, napunta ka na sa mga unbeliever, alam mo may iwan sa'yo? Head knowledge. Tandaan po na yan. Ito na lang sample, perfect example, no? Bakit may makakilala ka mga ibang sekta na alam mo, kulto sila, hindi sila naniniwala si Kristo ay Diyos. Nakikita mo, nagiinom, nagyoyosi, pero sinasabi nila, ligtas sila kahit anong mangyari. Ligtas kami maliligtas. Bakit? Alam mo bakit? Simple lang, kasi dinoktrinahan talaga sila. Tinatak sa utak nila na tayo yung maliligtas kasi sabi sa Bible, ang maliligtas ay yung ganito, eto, alam mo yun. So sa kanila, kahit nagchuchongki sila, nagsashabu, alam mo yun, may mga kilala akong ganun, pero pag tinanong mo sila, sila yung ligtas. Bakit? Kasi talagang tinatak sa utak nila na ligtas sila. Imagine mo to, ito yung nakikita kong magiging problem ng mga Christian talaga sa susunod na mga ilang dekada, yung doctrine. Kumbaga hindi talaga sinisiksik sa isip ng mga tao yung yung knowledge talaga na yung pinaka-pundasyon. So kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, napakahalaga nito. Pag nawala na sa yung emotion mo, tandaan po ninyo pag nawala yung emotion mo, ang maiiwan sa iyo ito. So ako nung time na yon na nagtatrabaho ako, anong nangyari sa akin? Minsan sumasabay ako sa kanila, pumapasok kami sa bar, no, sa BGC kasi sa the Fort, no, so maraming doon bar. Sumasama ako. Tapos minsan alam ko mali ito eh. Alam ko mali yun. Pero alam po ninyo, minsan hindi ko sinabi sa sarili ko na aalis ako. Alam mo kung bakit? Nung time na yun, 2012, 14 din, graduate ako ng Bible School. So somehow meron ako theology. So hindi ko man nadama yung worship, atmosphere ng worship sa church, yung fellowship, o yung mga prayer meetings, hindi man ako nakapunta doon. Alam mo, ang naiwan sa akin talaga, yung head knowledge, no. Alam ko, mali ito. Alam ko, yung salvation, ito yung doctrine ng salvation, ito yung way of salvation. So kahit yung time na hindi na ako nagpipray, okay? Tandaan po ninyo ito pag yung puso mo na-overcome na ng mind mo, kasi gano'n naman talaga di ba? Spirit sa soul, lagi naglalaban yan. Pag sa soul mo, talagang pinakain mo yan ng mga word of God, okay, mga doctrine, history, apologetics, nakatatak sa isip mo yan. Alam mo, mag-i-spark at mag-i-spark yan. Kung baga yung pinaka-battery sa kotse, alam mo yun, parang mag-i-ignite ulit one day yung puso mo, talagang nakahalukayan niya ulit. So kapatid, napakahalaga nito. Yung history, kailangan mo alamin yan. Okay? Kailangan mo alamin kung ano ba yung pundasyon ng Pentecost, ng Evangelical, ano ba ibig sabihin ng mga gantong bagay, yung theology. Kapatid, napakahalaga niyan, no? So, pinakamagandang example na bibigay ko sa inyo, no? Isa to sa nalungkot ako, no? Si Marty Sampson, no? Kilala niyo ba to si Marty Sampson, no? Sa Hillsong. Actually, para sa akin, isa sa pinaka-paborito ko, worship leader.
Actually, hanggang ngayon, pinapakinggan yung mga kanta niya, nalulungkot ako kasi na-backslide siya. Talagang lantaran, na-backslide siya. Isa sa mga kanta niya sikat is ito, yung One Desire, yung Now That You're Near, Came to My Rescue. Alam mo, sobrang dami, no? Ito, babasahin ko sa inyo yung post niya sa Instagram ng 2019. Time for some real talk. I'm genuinely losing my faith and it doesn't bother me. Like, what bothers me now is nothing. I am so happy now, at peace with the world. It's crazy, this is soapbox moment, so here I go. How many preachers fall? Many, no one talks about it. How many miracles happen? Not many, no one talks about it. Why is the Bible full of contradictions? No one talks about it. How can God be loved, yet send 4 billion people to a place? All cause they don't believe. No one talks about it. Christians can be the most judgmental people on the planet. They can also be some of the most beautiful and loving people, but it's not for me. I am not in anymore. I want genuine truth, not the I just believe it kind of truth. Science keep pushing the truth of every religion. Lots of things help people change their lives, not just one version of God. Got so much more to say, but for me, I keeping it real. And follow me if you want. I've never been about leaving my faith for others. All I know is what's true to me right now, and Christianity just seems to me like another religion. At this point, I could go on. So yun mga kapatid, nakakalungkot, no? Actually yung na yun, na post niya noon is 2019, no? Kasagsaga yun, nag-field ako, no? Nag-evangelize kami, street evangelism sa Las Piñas, no? Nung nabalitaan ko yun, nalungkot ako sa totoo lang kasi si Marty Sampson talaga, isa yun sa talagang tinitingala akong Christian, talagang mga kanta niya, isa sa talagang mga kanta niya na sinulat, nag-ambag ng malaki sa pagiging Kristiyano ko. Pero yun nga kapatid, no, sinasabi niya na maraming pastor yung nawawala, tapos hindi daw na pag-uusapan. Actually, sa grupo lang siguro nila yun, sa totoo lang, no, kasi like ako, no, ito, suggest ko sa inyo mga kapatid, no, minsan panoorin nyo rin yung mga apologetics, no, ito sila Frank Turek, okay, sa mga sa mga campus, talagang may mga questions sa kanya ng mga atheists, no, ng mga atheism, ng mga Muslim. So kahit sino tatanong sa kanya, sinasagot niya may reasons, no. So, manood din kayo kapatid mga theology, magbasa rin kayo about dyan. Kasi ayun nga, pag dumating yung time na mawawala na yung feelings mo, kapatid, sabihin ko sa inyo, ang may iiwan sa iyo is yung knowledge. So yung sinasabi nilang head knowledge lang is hindi daw mahalaga. Kapatid, napakahalaga niya, tandaan po ninyo, no. Kasi tayo mga Christian talagang sinasabi ng mga unbelievers, mga daw tayo, emotional fanatic. So emotionally fanatic daw tayo sa hindi nakikitang Diyos. So alam mo yun yung sinabi nga ni Pedro, di ba, na sanctify Jesus in your heart and always be ready. Okay, kung may magtatanong sa iyo, no, patungkol sa hope na meron ka. So yung kapatid, no, gusto ko sabihin sa iyo na wag mong babaliwalain yung mga sinasabi nilang hayaan na daw, mga doctrine, kapatid, alamin mo pa rin yan, okay? Lalo kung marami ka pang time, sabihin ko sa iyo, kasi tandaan po niyo ito, ako yung kabataan ka, high school ka, maniwala ka sa akin, pag dumating yung time na may hiwalay ka sa church mo, okay, kinakailangan mo tumigil sa pagmi-ministry mo kasi mas magiging hectic yung schedule mo sa college or pag nagtrabaho ka na, mas marami na yung time, mas lamang na yung time kasama mga unbelievers. Sinasabi ko sa iyo kapatid, no, ma-appreciate mo tong tip ko sa iyo, no. Mag-aral ka rin ng doctrine, ng history, ng apologetics, ng kahit theology kapatid, kahit sa mga simpleng lang dito sa YouTube, meron din naman, hindi mo naman kailangan mag-Bible school talaga. So kapatid, ayun lang, no. Tip ko to para sa mga Christian, no, kasi ako talaga yung sinasabi ko, by the way, practical tip to, no, ayun ang isang verse na nagamit ko dito. Pero gusto ko sabihin sa inyo, napakahalaga po niyan. Actually, gusto kong gawin yan, no. Lobby nawa ng Lord sa platform ko na to. Magpo-focus ako more on apologetics, more on theology, more on doctrine. Although tayo naman is nag-share tayo lagi sa mga tao patungkol sa paano lumago yung spiritual life. Pero kapatid, no, ayun ang burden na binigay sa akin ng Lord na alam ko 10-20 years from now, isa sa magiging malaking problema ng mga Christian, ng mga born again churches is ito, yung doctrine saka apologetics. Bakit kamo kapatid, no? Yung skepticism saka atheism talagang laganap na. Ito na lang sample, no. Kung tatanungin mo yung batang babae, okay, na edad 6 years old or 7 years old, pag tinanong mo siya, paano mo nasasabi na totoo yung Bible? Okay, paano mo sabing totoo yung Bible? Ano sabihin ng batang babae na yon?
6 years old, 7 years old, sabihin niya ganito, sabi ni mama, sabi ni papa. So, yung sagot ng bata na yon is reasonable yun para sa isang batang 6 years old, 7 years old. Pero kapatid, no, kung ikaw is na college na, tatanungin ka ng professor mong atheist, okay, or mga katrabaho mong unbeliever, sabihin nila hindi naman totoo yung Bible. Ano sasabihin mo? Pwede mo sabihin na sinabi kasi ni mama, sinabi ni papa. Okay? Kasi miski ikaw mismo alam mo na hindi lahat ng sinabi ng nanay mo sa tatay mo is totoo. So kapatid, kailangan mo punuin yung head mo. Kumbaga, lalo sa mga unbelievers, no, hindi sila nakikinig sa Bible. Pakitaan mo sila ng mga evidence sa history, alam mo yung sa science, na actually ni-reveal naman ni Lord ang lahat eh. Andiyan dyan naman lahat ng evidence, no. So yun lang kapatid, gusto ko sabihin sa inyo na napakahalaga nito, sinabi nga ni Pablo, diba? As your soul prosper, kapatid, no. Spirit, soul, and body ay yung gusto ng Panginoon na lumago tayo. Okay, spirit, nung naborn again kayo, spirit mo, okay, the more you read the word, the more na nag-worship ka, the more you become like Jesus, di ba? Pero kapatid, yung knowledge, kailangan din yan, okay, kasi nasa mundo pa tayo. So yung kapatid, sana may natutunan ka, sana naging helpful sa'yo to, no? Gagawa ko ng mga topic about apologetics, about history, okay, so abangan nyo marami yan. So yun lang kapatid, sana napagpala ka. God bless, kita tayo sa susunod na video.